Kay muli ay magandang hapon sa inyong lahat. Ako ba inyong naririnig ng malinaw? Opo. Sige, lahat ng mag-aaral ay inanyayahan ko na buksan ang kanilang mga camera para kayo ay aking makita. Okay, mamaya for our attendance ay ako ay maglalagay ng poll sa inyong GC at mamaya ay doon na lang ninyo sasagutin kung kayo ay present today, at mag-screenshot naman mamaya ako para sa ating meeting nang para kita po kung sino yung mga nandirito at the end of our session. Pakitaas nga po ang kamay ng mga mag-aaral na hindi nakadalo noong orientation natin. Okay, madami-dami sa mga nakataas, si Camila, si Aaron, si Sherlyn, si Anderel Peche, si Sheila, si Rodaline, si Ryan, si Trisha, si Paulo, si Michelle, si Melchin, si Erica, and si Soner and DK. Lahat ng mga mag-aaral na akin nabanggit ay hindi nakadalo ng orientasyon. Maaari na kayong mag-arms down. Okay, sa orientasyon ay napakasimple lang naman. Doon na ibinahagi ko lang kung ano ang pinakang layunin ng subject na ito, kung saan ang ating subject na inyong kinukuha sa ngayon ay Lit 107, isa sa mga major subject ninyo na dula ang Pilipino. Dito ay ating lilinangin ang iba't ibang konsepto ukol sa dulang Pilipino. Doon rin ay aking isinaad sa mga mag-aaral kung ano ang mga sakop na ang mga aralin sa inyong module. Ganun din ang grading system kung paano ko kayo mamarkahan. Nakapaloob din doon kung paano kayo magsusumiti ng inyong mga learning outcome activity and at the same time yung inyong firming up activity. Tapos yung inyong confirmation exam at oral exam na ang inyong first oral exam ay magaganap sa first online class and second online class. Kaya yung mga matatawag ko kayo ngayong mag-aaral
na kayo ay matatanong ko na ngayon, ibig sabihin, no need to take any videos na katulad ng dati ninyong ginagawa. Ito na yung pinakang oral exam ninyo. Sa makatuwid, kung ang ating assign na paksa ay lesson 1 to 3, kayo ay nagbasa na sa module ninyo ng lesson 1 to 3. Dahil ang tanong ko sa araw na ito ay nakapaloob sa mga aralin na yaon. Sana naintindihan yung aking sinabi. Makikita ninyo sa inyong screen, may link na akong ipinasa kung saan dati ay pinagagawa ko kayo ng individual monitoring card. Dito, sa pamamagitan ng link na ito, malalaman ng guro kung sino ang mag-aaral na wala pang isinusumiti sa subject na ito at sino ang mag-aaral na updated ang ipinapasa. Sa makatuwid, at the end of our online class, bago matapos ang buwan ng Abril, matatapos ninyo ang subject na dulaang Pilipino. Batay sa record, kung ating susundan, dapat kayo ay nakapagsagot na ng lesson 1 to 3 ng FUA and LOA. Ang completed lamang na nakapagpasa dito, may mag-aaral na dinilit yung lesson 1. Ano? Kung mapapansin nyo. Pero alam kong itong si Haspio, Ciliadone, check nyo ha, may mag-aaral na dinilit yung inyong entry. Kaya titingnan nyo ding mabuti. Si Miras, si Moises, si Muldong, Noliedo, Postor, Prudente, Recto, Alaisa, Ritual Camila, Ross Patrick, Sarandon, Tayoto, yung lahat ng binanggit ko na mag-aaral, kayo lang ang completed, ang ibinasa from lesson 1 to 3. The rest na mag-aaral ay wala pa kayong isinusumiti. Ano ang naisiparating ng guro ninyo? Kayo ay mag-submit through your Facebook album ng inyong output para kayo ay namamarkahan na. Namo-monitor ko yung inyong progress. Hindi kung kailan lamang ninyo sinabit sa school, ay saka ko lang nalalaman ang inyong mga gawa. Katulad noon, may mag-aaral na doon sa output na yung gagawa ng pinakang grafikong presentasyon. Ang ginagawa ng mag-aaral, ini-isa-isa lang, kinopya lang niya halos kung ano yung laman ng module. Nagawa siya ng rubrics. Marami kayo, nasa 5 yata kayo na mag-aaral noon. Gumawa sila ng rubrics ng kung paano magtatanghal ng dula. Which is wrong. Hindi kayo pinaggagawa ng rubrics o pamantayan. Pinaggagawa kayo ng infographics paano makapagtatanghal ng mahusay na dula. Yun yung kung babasihan ninyo yung pinakang panuto. Ang ginawa naman ng iba, karamihan sa inyo, yung pinakang acronym ng stage, yun lang ang ginawa ninyo, tapos ay ginawa nyo lang sa pamagitan ng infographics, which is tama din naman. Kaso lang, hinihintay ko yung pinakang uniqueness ng inyong gawa sa bahaging yaon. And at the same time, kayo ay nagsuri ng dula. Nagsuri kayo, pero ang pinakang gawa ng mag-aaral ay hindi naman dula. Mayroong may nagsabit na ang kwintas sa The Necklace ay isa namang short story o maikling kwento. Inyo ring pakikinggan o magsasaliksik kayo ng tama. Hindi lahat ng uri ng pampanitikan na inyong masasaliksik sa internet ay isang halimbawa ng tinatawag natin na dula. Now, bago tayo magsimula, aking ini-anunsyo muna kung ano ang aking mga napansin sa inyong submitted output. Pakitaas ko ang mag-aaral dito ng hindi pa nakapagta-type o nakapagsasagot ng Google Forms na yung student's profile. Doon ko kasi malalaman kung kailan mo na-receive ang module mo. Pakitaas ko ang kamay. Okay, batay sa inyong sagot ay wala. Lahat kayo na mag-aaral ay nakapagsagot na doon ha.
Tandaan, sa inyong FUA, sa inyong Google Forms, laging ang una nyong titingnan, mga bata, ay instruction. Kasi iba-iba ang pinagawa dun sa inyong module. Hindi lahat ay multiple type of test. Tama? Kaya ngayon, pag Google Forms ko yon, babasahin yung mabuti. Unang-una, huwag kayong bira ng bira. Kung anong family ay pindot kayo ng pindot, basahin mabuti ang panuto. Maayos ba yung boses ko o doon sa iba lang? Okay, hindi. Maaari ko bang ma-confirm sa mag-aaral okay o hindi? Pakisagot. Okay po, sir. Okay, ibig sabihin pag okay dun sa Okay iba po, sir. Dito. ay doon sa iba ang hindi okay, Okay po, signal, sir. ha? Sabihan nyo lang ako, i-type sa comment box, sir, paputol-putol. Napuputol-putol po dito. Okay, ibig sabihin mahina ang signal ni Giselle. I-comment lang kapag ako ay putol-putol na sa inyong lahat para alam ko at nalalaman ko kung ako ay hindi na naiintindihan ng estudyante. Okay, sa ating pagsisimula ng pagtalakay sa dulaang Pilipino, nasabi ko na ang mga panuto na aking dapat na talakayin sa inyo. At aking iaayos ito. Kabatiran din sa lahat. Kayo ay aking minanyang buksan ang inyong mga camera. Subalit ako ay nanghingi din ng permiso. Ang ating meeting na ito ay recorded. Sa makatuwid, baka may makitang hindi kaaya-aya sa inyong lugar, kayo nakabuka na pala diyan, ay biglang ma-record yung inyong mga hitsura, ay di ayusin hani, at baka bigla kong i-share ito sa GC, ma-forward ng iba, ay makunan pa ang inyong magagandang anggulo. Baka may makita di yung hinahanap ng otoridad, ay di inyo nang itago. Baka makita pa. Permission po sa lahat. Hindi pa naman tayo ganat na nagsisimula. Inuna ko lang yung mga announcement ko. Yung sinabi ko sa inyo kanina lamang, may mag-aaral na dinilit ang in-encode ninyo sa lesson 1 na firming up learning outcome activity. Paki-encode kong muli. Ha? Dahil hindi lahat ay malakas ang inyong signal, ganyan ang magiging weakness niyan. May mag-aaral na kapag binuksan niyan, nadidelete niya, hindi niya alam. Kaya kayo, aware kayo, dapat na mo-monitor mo yan, encode mo ng mabuti. Ay sir, paano po pag nawala? Ay paano mawawala? Ay nasa Facebook album mo naman yung score mo. Ibig sabihin, kahit i-delete niya ng i-delete, magsawa baga siya ka-delete, ay di may record naman kayo. Tama ako? Nandun sa inyong Facebook album. Gawa din kayo ng monitoring card niyo para malaman. Okay, simula na tayo. Bilang ating pagsisimula ay aking inaayayahan ng isang panimulang panalangin, si Patrick Ivan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi na namin narinig ang iyong panalangin, Patrick Ivan. Pero alam kong mabuting panalangin ang iyong inihayag at hindi mo naman kami ipinanalangin na magkasakit. Tama ba ga?
Okay, hindi lang namin narinig, pero alam namin na mabuti ang iyong panalangin para sa ating gagawing activity ngayon. Okay, now, let's proceed para sa ating unang aralin na pinamagatang kahulugan at katuturan ng dula. At the end of our lesson sa aralin 1 na katuturan o kahulugan ng dula, ang mga mag-aaral ay inaasahang makasusulat ng 3 talatang sanaysay upang mabigyan ng mas malawak na pagpapaliwanag sa mga pahayag ukol sa dula. At very good ang inyong mga output sa bahaging ito sapagkat naihahayag ninyo sa pamamagitan ng inyong sariling pananalita kung ano nga ba ang kahulugan ng dula. Pero sa pagkakataong ito, tiyakin ko kung natutunan nga ba ninyo kung ano nga ba ang dula. Unang katanungan. Ipapaskal ko ang tanong. Pagkabasa ko ng tanong, saka ko tatawagin kung sino yung mag-aaral. Tandaan, 40 points ang highest possible score na inyong makukuha dito. Yan yung tanong habang nag-explain ako. Ang highest possible score dito ay 40 points. Sir, saan po kukunin namin yung 10 points? Ang 10 puntos ay sa inyong attendance. Nag-attend ka nung orientation, 3 points. Nag-attend ka ulit ngayon, another 3 points. Yung last ay 4 points iyon. Ibig sabihin, may 10 puntos ka at yun yung i-add natin. Yun ko kukunin. Una kong katanungan. Talakayin ang kahulugan ng dula batay sa pagpapakahulugan ni Luzada at ilahad kung paano itinatanghal noon ito hanggang sa ngayon. Yun ang una kong katanungan. Ang sasagot, bago buksan ang mikropono, siguraduhin na bukas ang kanyang camera, saka magpapaliwanag. Bawal ang tumingin sa module. Kung ano lang ang naintindihan mo. Sige, ang una kong tinatawag ay si Lokyao Trisha. Good afternoon po. Andula po ayon po kay Luzada ay ito po ay binibigkas ng patula at ito po ay itinatanghal mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan po ng sa pamamagitan po ng pagsasayaw or pagkanta. Yan po. How about ilahad kung paano itinatanghal noon hanggang sa ngayon ang dula? Noon po itinatanghal po yung dula ay sa pamamagitan po ng pagkanta at pagsayaw. Ngayon naman po ay yung dula po ay pwede nang itanghal sa entablado. May mga umaacting na po na mga tao doon. Yung pwede na pumapanood. Okay, maraming salamat, Lokyao, sa iyong kasagutan. Batay nga sa iyong sinabi, batay sa pagpapakahulugan dito ng Luzada, ang panitikan sa patanghal na tradisyon ay dilit iba ang kilala ng lahat ngayon sa katawagang dula. Sabi natin, ito noon bukod sa binibigkas ng patula o kaya naman ay pahimig katulad halimbawa nung ipinapantumina. Ano ba yung ibig sabihin ng pantumina? Ito yung pagtatanghal na walang ibinibigkas na anuman tunog bagkos ay binibigyan ng simbolo batay sa kanyang pagkilos. Subalit ngayon ay nagiging makabago na ang pagtatanghal ng isang dula kung saan ito ay may kasama ng, sabi nga natin minsan sa teatro, ay may kasamang pag-awit, pag-akto, pagtula, nagiging varyasyon ng iba't ibang forma ng pagtatanghal. Hindi lamang
sa kung paano ka umarte. Ito ay nilalapatan ng iba't ibang paraan ng pagtatanghal ng isang paksa. Katulad dati kung ito'y tinutula, ngayon naman sabi nga natin ito ay nagkakaroon na din ng pag-awit. At isa sa mga halimbawa nito na dula noon ay ang sarswela o moro-moro. Ito yung mga unang tradisyon. Bagamat nangunguna at sikat ngayon na sabi nga utanyag ay ang PETA o Philippine Educational Theater Association na siyang nagtatanghal ng iba't ibang dulang pantanghalan sa bansa sa kasalukuyang panahon. Okay. Now, bilang pagpapatuloy, ang aking pangalawang tanong ay ito. Saan hinango ang mga paksain o saan hinahango ang mga paksain ng isang dula at ano ang pinakalayunin ng pagtatanghal dito? Paano kaya nakabubuo ng isang dula? Saan hinahango ang paksa nito? Ang sasagot ay si Soner Gloria. Magandang hapon po, sir. Para sa akin po, hindi ang mga paksain ng isang dula sa mga kultura ng mga Pilipino. Higit din dun yung mga pang-araw-araw na buhay ng mga tao saan ito ay kanilang... Bukas ba ang camera mo? Opo, sir. Sige, continue kung bukas. Go. Nandiyan pa ba si Gloria? Nakamute ka. Wala akong naririnig. Ano po, sir? Nawala. Tulad po na sinabi ko kanina, ito po hinahango po ang paksain ng isang dula sa mga kultura, mga pang-araw-araw po na buhay ng isang tao. Kasama na rin po dito yung mga karanasan na kanilang nararanasan sa kanilang buhay. Kung saan ito ginagawa nilang inspirasyon o yung parang pinagbabasihan para magkaroon ng mga paksain sa isang dula. Ang pinakalayunin po dito sa pagtatanghal ay yung maipakita kung ano nga ba yung katuturan ng bawat kultura ng mga Pilipino o yung kahalagahan na maipakita yung bawat kahalagahan ng mga kultura nila o yung mga halimbawa ay mga pang-araw-araw na buhay na kanilang ginagawa. Kung paano ba maipapakita yung mga dapat o yung mga naaayon na gawin sa nilang buhay. Yan lang po. Salamat. Okay, maraming salamat sa iyong kasagutan. Okay, ang sabi mo ay hinahango ang dula sa pinakang kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Sabi, ang dula ay hinango sa kalikasan ng ating buhay. Sabi dito, sa madalit sabi, ang dula isang uring panitikang ang layunin ay itanghal sa tanghalan. Maunawaan at matutuhan ng isang manuri ng panitikan na ukol sa isang dula sa pamagitan ng panunood. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hinahango sa kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Katulad halimbawa ng ginagawang pagtatanghal ngayon sa mga tanghalan. Yan man halimbawa ay hindi man dulang pantanghalan, may tinatawag kasi tayong dulang pantelebisyon, dulang panradyo, at makikita natin sa dulang pantelebisyon ay kung ano ang nagaganap sa ating lipunan. Halimbawa, sa mga teleserye ngayon, talamak ngayon ang mga paksa na sa droga, sa agawan sa asawa, sabi nga ay kahirapan ng buhay ng isang tao sapagkat iyon ang tunay na nangyayari.
Wala naman ngayon na hindi ngayon dati katulad noon na ang paksa ay tungkol sa pananakop ng mga dayuhan. Dahil hindi na naman ganoon ang pinaka nangingibabaw na paksa sa ating lipunan. Sa makatuwid, tandaan ang pinaghahanguan ay kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Sabi nga natin, ang dula ay may pinaghanguan ng salitang ito. Kaya ang tanong ko sa inyo, batay sa pag-aaral ninyo sa Learning Springboard ng inyong module, ano ang etimolohiya o pinagmulan ng salitang dula? Etimolohiya, when we say etimolohiya, yung pinaghanguan ng isang dula. Saan nagmula kaya yung word na dula? Halimbawa, yung pamangkin. Alam nyo ba na ang etimolohiya ng salitang pamangkin ay buhat sa salitang para namang akin. Kaya nabuo yung salitang pamangkin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano yung etimolohiya o etymology ng salitang dula? At ang aking tinatawag dito ay si Pajares Sheila. Pajares. Yan, nandito si Pajares sa ating meeting. Okay, go. Open your camera. Batay po dun sa naunawaan po dun sa binsaran ay ang dula po ay nagmula po siya sa salitang Griego na ibig sabihin po ay gawin o ikilos. Ano bang ibig sabihin? Kapag sinabing gawin o ikilos, based sa iyong pagkakaunawa, bakit kaya sa salitang Griego, tama yung sagot mo, ito ay, sabi ay gawin o ikilos ang ibig sabihin sa salitang Griego. Batay sa iyong pagkakaunawa, bakit kaya ganito ang kahulugan ng dula? Ano ang pinakang layunin? Ay idadagdag pa ba si Pajares? Okay, wala na? Wala na. Okay, thank you. Okay, maliwanag lang sa sinabi ni Pajares, tama ang kanyang pagkakabanggit. Ang salitang dula ay mula sa salitang Griego na nangangahulugang gawin o ikilos. Ayon kasi sa mga mananalaysay, ang dula o drama ay maaaring ipaliwanag sa dalawang paraan. At ito yung sumusunod. Now, paano naiiba ang banyagang dula sa dulaang Pilipino? Based sa module ninyo. Paano naiiba ang banyagang dula sa dulaang Pilipino? Ang sasagot ay si Ritual Camila. Paano naiiba ang banyagang dula sa dulang Pilipino? Ayon po sa pagkakaunawa ko po doon sa module, ang kaibahan po ng dulang Pilipino sa dulang Banyaga ay yung pong dulang Pilipino, ito po ay ayon po sa kultura natin mga Pilipino na kung saan yung mga pang-araw-araw nating buhay yung nagiging paksain ng dulang itatanghal. Tapos ito rin po ay tumasalamin sa mga problema pinakaharap natin sa ating buhay, kagaya po ng kahirapan, pandemya, droga, ganun po. Yun po ang kaibahan ng dulang Pilipino sa dulang Banyaga po. Sa makatuwid, batay sa iyong inilahad, Ritual Camila, na ang pinagkaiba ng dulang Pilipino sa dulang Banyaga
ay kung paano ang nagiging paksain nito, sapagkat ang pinaghahanguan ng mga dulang Pilipino ay kung ano ang mga nagaganap sa ating kapaligiran o sa ating lipunan. Subalit, ang pinaghahanguan naman ng mga dulang Banyaga ay di sa kung anong bansa nagmula ang pinakang dula na iyon. Tumpak ang iyon sagot, sapagkat number 1, kaya nabubuo ang isang dula ay sa kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Ano? Tama naman ang iyong kasagutan. Sa isang dako, ang tunay na drama ayon kay Sebastian ay nagsisimula noong unang taon ng pangungupkop ng mga Amerikano. Isa ito sa tanong sa inyong firming up activity. Idinagdag pa ni Chongson na ang drama ay binubuo ng tanghalan, iba't ibang kasautan, skripto, karakterisasyon at internal conflict. Ano yung tinatawag nating internal conflict? Iyon yung suliranin. Kailangan ba sa isang dula ay may tinatawag na internal conflict o suliranin? Yes, dapat na meron. Bakit ka magtatanghal ng isang dula o bubuo ng isang kwento halimbawa nang walang problema? Sinong manunood kapag puros masaya lang? Nakatry na kayong manood ng ganoong mga pagtatanghal? Lahat ng mga kwento itinatanghal ng mga akda ay may tinatawag na suliranin. At mahalaga yung elemento o sangkap ng isang dula. Inilarawan pa na ang tunay na Pilipinong dula ang mga pangarap ng bansa. Dito ipinapakita ang mga katutubong kultura at paniniwala katulad ng ipaliwanag na ritual. Sa makatuwid, ang tunay na dulang Pilipino ay nagbibigay ng mas malawak na pag-unawa sa kung ano ang tunay na nilalaman ng kulturang Pilipino. Higit sa lahat, ito nagsisilbing gabay para sa kabutihan ng mamamayan sapagkat ito ay nagbibigay kung paano nga ba tayo dapat maging mamuhay ng maayos. Ang kasunod kong katanungan ay ito. Paano mo masasabing bago pa man dumating ang mga manakop na dayuhan ay may likas na tayong konsepto ukol sa dula? Sabi, bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, mayroon na tayong basic concepts kung paano nabuo ang isang dula. Based on your module, paano mo ito masasabi? Ang sasagot nito ay si Moises Paulo. Para sa akin po, yung hindi pa dumarating yung mga mananakop na meron na po tayong Pilipinong dula na kung saan ay ang mga katutubo po natin ang kahiligan po nila yung mga pagsasayaw, pagsayaw, pagkanta at pag-ritual na ginagawa. At ito po ang nagsilbing ugat ng upang makakilala natin ang unang anyo ng dula. Okay. Mayroon na tayo mga tinatawag, sabi nga ay na mga ritual noong bago pa man dumating ang mga Kastila. At buhat doon, masasabi natin na dito rin nag-ugat yung tinatawag dati na anyong pampanitikan ng dula. Okay, ayon kay Casanova, ang mga katuboy likas na mahiligin sa mga awit, sayaw at tula na siyang pinag-ugatan ng unang anyo ng dula. Ayon sa kanyang pag-aaral, pinatutunayan ito sa pag-aaral ni Casanova na hindi pa man tayo likas na, sabi nga ay nasasakop ng ibang bansa, ay tayo ay may likas ng paraan kung paano nagtatanghal ng dula. Batay dito rin, ang mga awit, sayaw at ritual ay karaniwang ginaganap sa pagdiriwang ng iba't ibang mga okasyon tulad ng binyag, pagtutuli, ligawan, kasalan, kamatayan, pakikipagdigmaan at iba pa. Yan naman ay ayon sa pag-aaral ni Lozada. Now, ang mundo ay isang teatro ayon kay Shakespeare. Ipaliwanag ang linya o tinuran niyang ito. Ang magpapaliwanag dito ay si Haspio Jessa.
Good afternoon po, sir. Ayon kay Shakespeare, ang mundo ay isang teatro dahil sa teatro, mayroong tayong mga aktor kung saan sila gumaganap. Ang mundo ay kasilbang teatro kung saan ang mga mamamayan nito ay nagsisilbing aktor na mayroon silang pare-pareho iba't iba ng kwento ng kanilang buhay. Tapos ay sa teatro din ay pag tayo nanonood na ito, tayo ay maaari tayong matuka o purihin ang isang gumaganap. Samantalang sa atin, kung tayo ang bida, ay ang mga taong nakapaligid sa atin na palagi nang nandyan para makinig at magbigay ng komento sa lahat ng ating gagawin. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Sa makatuwid ay paano ba natin maituturing na ang mundo ay isang teatro, ang ating lipunan. At ipaliliwanag natin iyan maya-maya lamang. Ang aking kasunod na katanungan ay ito. Ano ang mahalagang kailangan sa pagtatanghal ng isang dula? Upang makapagtanghal ng isang dula, ano ang pinakang dapat nating isaalang-alang? Yan man ay elemento o sangkap. Ano kaya yon? Batay sa nakapaloob sa inyong aralin. Pero bago ko ipagpatuloy yan, ikukonsidera kong unang tawagin ay ang mga mag-aaral na sabi nga baka may nasa bundok, may nasa tabing dagat, ay baka biglang tumaib, ay ano din, ay di pwedeng pakitaas ang inyong kamay para una ko kayong tawagin. Baka kayo nasa bundok, ay mga tuklaw pa, ay di at least panatag na yung inyong loob na basta kayo nakikinig sa kung ano ang tinatalakay. Unahin ko kayong tawagin. Yung mga nasa bahay lang naman na hindi naman matutuklaw ng ahas, ay di antabay lang kayo. Unahin ko lang tawagin itong mga si Ryan Cuerdo ay na taas ng kamay ay nasa bahay naman. Sir, wala po sa amin. Wala ka sa inyo. Ay di pag uwi mo, baka matuklawhan eh. Ay sige. Ay ikaw na ang sasagot pati ng tanong ko. Sige po, sir. Ang mahalaga pong kailangan ay ang una po ay ang teatro o tanghalan na pinagtatanghalan po ng sandila. Ang pangalawa po ay ang tauhan na tumatanghal o gumaganap sa mga tulad. Ang pangatlo po ay ang script na naglalaman ng mga informasyon o mga gaganap o gaganapin ng mga tauhan sa isang dula. Ang pang-apat po ay ang direktor na siya naghahanap o nag-interpret ng script upang maisagawa nila yung dula. Cuerdo Ryan, bakit wala ka sa listahan ng mga estudyante ko na ibinigay ng school? Ako po ay late na enroll. Pero enroll ka na? Opo. Okay. Date ko mamaya yung record dun sa online. Wala ka pa pating sinasabit na kahit na ano, tama ako? Opo. Okay. Sir, pwede na pong mag-leave pagka ano? No. Ang mawawala naman sa iyo is 3 points kapag nag-leave ka. Kasi mamaya pa ako mag-attendance. Baka ko kasi abutin ng gabi pag uwi. Ay pwede mo naman halimbawa, ay okay na yung 3 points lang naman yun ay. Pwede na. Mamaya ako mag-attendance. Inuna ko lang para hindi kayo kakaban mamaya. Baka may matuklaw sa inyo, kasalanan ko pa. Ayon kay Aristotle, ano ang kahulugan ng dula? Ipaliwanag kung bakit ganito ang kanyang pagpapakahulugan dito. Nasasagot si John Michael Ayapana. John Michael, nandito ka ba? Wala. Wala akong naririnig kay John Michael. Okay, tatawag ako ng iba. Kasi si John Michael ay hindi nagsasalita. At siya lang pati ang nakataas. Ibig sabihin ay dalawa lang yung pwedeng matuklaw ng ahas. Taas lang yung kamay na mga pwede kong unahing tawagin ha. Okay. Kung wala, abay di wala. Yung mga maaanod ng taib. Ang kasunod kong tinatawag na sasagot sa aking tanong ay si Rotakio Aaron. Rotakio?
Dito ba si Rutakio Aaron? Love po. Go. Tulong po, sir. Pakibuksan ng camera. Okay na po. Ayon po kay Aristotle po ay, ang isang sining po ng paggagaya o pag-iimita ng kalikasan ng buhay po ito. Halimbawa, ang dula po ay ibinabase po doon sa panggagaya po ng yung pong katotohanan ng nangyari sa buhay ng isang tao. Ito po ay o sa mga nangyari pong mga event o mga nakalipas na po. Ito po ay na kung saan po ito ay merong Wala na. Na kung saan po ito ina-action at ginagalaw ayon sa mga dahilan o sanhi na ang mga magiging resulta o bunga nito. Tagumpay man o kabiguan. Ito po ay ginagawa upang makapagbigay po o makapagturo o makapagpaabot ng mensahe na makakaantig sa damdamin po na o makakapukaw sa isip ng iba. Lang po. Okay, maaari mo bang ulitin sa akin yung pinakang kahulugan ng dula batay kay Aristotle? Yung pinakang diretsong statement. Pakibanggit mo sa akin nang wala kang binabasa. Hindi nakabukas ang camera mo sa akin. Hindi ko batid kung bakit. Sige, please repeat. Then, Rutakio. Nawala na si Rutakio. Okay. Ayon kay Aristotle, sabi natin, ang dula. Okay, wait ha. Rutakio. Ilista ko lang itong comments ko para hindi ko malimutan. Sabi dito, ang dula ay panggagagad o panggagaya sa kalikasan ng buhay na katulad pa nating pinauulit-ulit. Ito ay kung ano ang pinakanangyayari sa ating lipunan ay yon ang pinakang layunin ng tinatawag nating dula na naglalayong itanghal sa entablado. Yan ay batay sa pagpapakahulugan ni Aristotle. Katulad ng sinabi natin kanina, ang mundo ay isang teatro. Yun ay ayon kay Shakespeare sapagkat ang buhay ay isang drama. Mayroong malungkot, may masaya, sabi nga may nakatatakot, at kung ano-ano pang klaseng emosyon sa buhay ng isang tao na naipakikita sa tinatawag nating dula. Ikinukonsidera din ang ilang mga elemento upang ikaw ay makapagtanghal ng isang dula na inisa-isa kanina, katulad halimbawa ng teatro o tanghalan, ang mga tauhan, sabi dito ang script na sabi siyang pinakakaluluwa ng isang dula sapagkat kung walang script, walang magaganap na isang dula sapagkat dito ay sinasaad ang pagbabalangkas o paghahanay ng mga pangyayari na itatanghal sa isang dula. Nariyan din ang tinatawag nating direktor o taga-direhe sapagkat siya ang pinakang may hawak ng tikin. Alam ninyo yung tikin. O siyang pinakang taga-maneho para sa pinakang magiging direksyon ng isang dula. Maganda man ang script pero hindi na-interpret ng maayos ng direktor, hindi niya nadala at na-justify kung ano ang nilalaman ng script
hindi rin magiging maganda ang isang pagtatanghal. Maganda man ang pagdidirehe ng isang direktor, subalit hindi na ipakita ng aktor o aktres ang kanyang karakter o pagkatao sa dula, hindi rin magiging mahusay. Ano ang gusto kong ipabatid sa inyo? Ang bawat elemento o sangkap ng dula ay napakahalaga sa bawat isa. Bagaman may tinatawag tayo na pinakakaluluwa ng isang dula, sapagkat ito ang pinakang buhay ng tinatawag natin na dula. Kasunod kong katanungan, ilahad ang kahulugan ng isang dula ayon sa ilang mga mananaliksik na nakapaloob sa inyong module. Ang sasagot sa aking tanong ay si Mamalateo Rodaline. Nandito ba si Mamalateo? Ay, ma'am. Sige po. Ano oras ka alis? Mamaya pa po. Ako po'y nagkaklase sila. Go. Nandito ba si Mama Leteo? Kung wala, ang aking tinatawag para sa tanong na ito. Yes, nandyan ba si Rodaline? Opo, sir. Okay, pakisagot ang katanungan. Sir, ang napili ko po ay mula kay Robin. Ayon po sa kanya ay ang pananaliksik o ang dula ay isang uri ng panitik ang pinakalayunin na Wait itinatanghal. lang, Rodaline, Mama Leteo. Maaari mong buksan ang camera mo para makita. Ano? 4. Wait po, sir. Huwag kayong magsasalita kapag tinawag ko kayo na hindi pa bukas ang inyong camera kasi may bawas na agad dun na para kita ko kayo. Okay, go. Maaari ka na magpatuloy. Sir, ayon po kay Robin, ang dula po ay iginagawa sa pamaraan ng pagtatanghal. Ang pinakalayan po niya ay tanghal. Yun lang po, sir. Okay, ang tanong ko kasi ay bigyang pagpapakahulugan ng dula batay sa ilang mga mananaliksik. At dahil iisa lang ang iyong binanggit na mananaliksik patungkol dito, ay wala ka na bang idadagdag? Wala na. Wala na po. Okay. Rodaline Mamalateo. Okay. Katulad ng sinabi mo, na kanya naman naliksik, ayon sa kanya, ang dula isang uri ng panitikang ang pinakalayunin na itanghal sa tanghalan. Maunawaan at matuhan ng isang manuri ng panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan ng panunood nito. Kaya nga ito ay itatanghal at masasaksihan ito ng pinakamanunood. Maunawaan nila kung ano baga ang pinakang layunin ng pagtatanghal ng isang dula. At ayon din sa panaliksik na si Santos, year 2012, ang dula ay nahango sa salitang Griego na nangangahulugang gawin o ikilos. Ang ibig sabihin ay pampantikang paggagaya sa buhay ng isang tao na nakaugnay pa rin sa pagpapakahulugan kanina ni Aristotle na ito ay likas na panggagagad. Sabi nga ay panggagaya sa kalikasan ng buhay. At nariyan pa ang ilang mga mananaliksik na nakapaloob sa inyong module, bagamat hindi na rin natin iisa-isahin, inyong basahin at unawain. Ang kasunod kong katanungan ay ito. Gaano kahalaga ang dula para sa iyo at bakit ito naiuugnay sa buhay o pangyayari sa tao? Kanina pa natin sinasabi na ang dula ay panggagagad, panggagaya sa kalikasan ng buhay ng isang tao. Kaya ang aking tanong ay, bakit kaya naiuugnay ito sa buhay o pangyayari sa buhay ng isang individual at gaano ba ito kahalaga? Ang tanong na ito ay ipaliliwanag ni Pereira.
Sir. John Michael. Ako na-confirm lang sa piso wifi dito sa Lina. Wait lang po ha. Open ko lang po itong camera ko. Gaano kahalaga ang dula at bakit may ugnay sa buhay o pangyayari sa tao? Tunay na mahalaga ang dula sa buhay ng isang tao sapagkat ito ay sumasalamin ang karaniwang mga paksain dito ay nanggaling sa tunay na buhay at pangyayari na kung saan ay umiikot lang sa ating lipunan. At isa pa, ito ay naiugnay sapagkat tunay na nangyayari yung mga suliranin sa isang lipunan na ating ginagalawan. Yun, sir. Okay. Maraming salamat, Ayapana John Dahil sir, Michael. unang-ulit ako sa piso wifi. Bagamat ang aking tinawag kanina Ito ay din ang dito, sir. si Perereya ay mahina yata ang signal at nalaglag na. Naipaliwanag naman ni John Michael kung gaano nga ba kahalaga ang isang dula at bakit ito na iuugnay sa buhay ng isang individual. Ayon nga sa isang pananaliksik ni Santos year 2012, gaya ng ibang panitikan, karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. Kasi inaangkin nito ang lahat ng katangiang umiiral sa buhay gaya ng tao at mga suliranin. Inilalarawan nito ang mga damdamin, pananaw ng mga tao sa partikular na bahagi ng kasaysayan ng isang bayan. At bilang pagtatapos ng inyong lesson 1, ang learning outcome dito ay ipaliliwanag nyo lamang kung ano ang kahulugan ng isang dula batay sa pagbibigay description ng iba't ibang mananaliksik o author. Katulad halimbawa sa tinura ni Shakespeare na ang mundo ay isang teatro, ipapaliwanag nyo lamang ng mahusay. Nandiyan naman ang pamantayan sa nilalaman, kaugnayan sa ideya ng pagkakalahad at kaayusan at kalinisan ng mga banta sa pangungusap ng mga salita. Dako na tayo sa pinakang aralin 2, katangian, elemento at sangkap ng dula. At the end ng lesson na ito, inaasahan kayo ay nakapagsasaliksik at nakapagsusulat ng isang tanyag na dulang Pilipino na naitanghal sa entablado. Subalit katulad ng aking tinuran kanina bago magsimula ang ating aralin, inyong suriing mabuti kung inyong nasaliksik ay dula nga ba. Kasi may mga nagsasaliksik na hindi naman talaga dula, katulad ng aking nabanggit kanina. Ayon kay Losada, ang paksa ay ang kaisipang ipinahihiwatig ng dula. Kung ating nauunawaan ang paksa, madali nating maiintindihan ang pandaigdigan na tuntunin na tinatawag natin banghay. Kaya ang aking tanong na ito, ipaliwanag kung saan nga ba tumutukoy ang banghay sa dula. Ano ba yung pagtinawag nating banghay? Ang sasagot dito ay si Muldong Pamela. Muldong. Ay, narinig po, sir. Yes. Ang ipaliwanag ko kung saan tumutukoy ang banghay sa dula. Ang banghay po sa dula ay ito po ay tumutukoy sa salaysay. Ngunit ito po ay mas inihahambing daw po sa tanging pagsasaayos ng dula ng mga mandudula. Okay, iyon yung nakapaloob dun sa iyong module. In your own sentence or pagpapahayag, paliwanag mo nga sa akin kung ano yung banghay. Ang banghay daw po ay tumutukoy sa salaysay. Inulit mo lang yung sabi doon. Ito tumutukoy sa salaysay, pero binibigyan din ito ang ano. Maaari mo bang magbigay ka ng ibang terminolohiya? Para sa iyong naintindihan. Pag sinabi nating banghay, hindi man sa dula, may banghay din ng maikling kwento, may banghay din ng sanaysay. Paano mo bibigyan pagpapakita? Ang banghay po, sir, ay tumutukoy. Go. Ito po, sir, ay tumutukoy sa mismong script. Ito po, sir, ay tumutukoy sa mismong script o yung pong sinusunod na yung pong pinakandaloy ng dula. Okay. Nakuha ko yung punto mo. Yung pinakandaloy.
pagkakasunod-sunod. Ano? Yung pinakang paano hinanay ang mga pangyayari, paano itatanghal sa entablado, paano ba magsisimula, paano yung pinakang gitna, at paano yung pinakang wakas, paano malulutas ang suliranin. Nangangahulugan lamang na yung pagkakahanay ng isang akda, unang dula, batay sa script, yun yung tinatawag nating banghay. In other term of banghay is balangkas. Naintindihan ako? Okay, now, let's proceed. Maliwanag dyan ha. Ang banghay ay malinis sabi, katulad ng sinabi mo kanina sa salaysay. Pero tandaan, ito ay tumutukoy sa kung paano inihahanay ang mga pangyayari na tatalakayin sa isang pagtatanghal. Narito ang isang halimbawa ng banghay o balangkas ng isang dula na nakapaloob sa tinatawag nating mga sangkap. Sa maikling paglalahad, ang dula ay may tinatawag na nasimula, gitna, at wakas. So, under ng simula, nandiyan yung tauhan, sulyap sa suliranin, at tagpuan. Bakit po kaya under ng simula, yung tauhan, tagpuan, at sulyap sa suliranin? Ipaliwanag ngayon kung bakit ito ay nakapaloob sa tinatawag natin simula. Ang sasagot, si Ayoso Kimberly. Ayoso. Okay, wala si Ayoso, si Ross ang sasagot. Ross Patrick. Hindi pa rin kita rinig. Ross Patrick. Hugutin mo na lang iyong headset. Hello. Okay na ho. Yan, narinig na kita. Okay ho. Ang tanong ho ay bakit nga ho ba ang tauhan, sulyap sa suliranin at tagpuan ay napabilang sa simula? Sapagkat ang tauhan ay sa simula ay pinakikilala ang mga tauhan, ang mga karakter sa isang gaganaping pagtatanghal. Ganon din ang mga tagpuan. Ang sulyap naman sa suliranin sapagkat bago ito ang pumupukaw sa interes ng mga manonood. Ano nga ba ang suliranin? Kung ang suliranin ay natatagpuan rin kung minsan sa gitna, ngunit kung ito ay natatagpuan natin sa simula, mapupukaw agad ang atensyon ng manonood. At magiging interesante para sa kanya na panoorin hanggang simula, hanggang wakas yung nasabing dula na itinatanghay. Okay, very good. Ang iyong inilahad. Nasa simula kasi ang tauhan, tagpuan, kasi sa simula pa lang ng pinakang akda, di ba may tinatawag tayong tagpo, na iyon ay sasabihin iyon ng pinakang tagapagsalaysay. Ang tagpo ay nahahati ang tanghalan sa ganitong pwesto. May makikitang matanda na nakaupo sa isang upuan habang abalang nag-aayos ang kanyang mga anak. Ipinakikilala, sabi nga sa simula, kung ano ang makikita sa tanghalan. Kaya nandun siya sa simula. Ipinakikilala din kung sino ang mga tauhan na gaganap. Bagaman ang isang dula ay hindi lamang nakikita sa isang tagpo, kundi ito ay nahahati sa iba't ibang, sabi nga kung sa nobela ay mga chapter, ito ay nahahati naman sa iba't ibang yugto o mga senaryo sa isang dula. Bakit naman doon din makikita ang sulyap sa suliranin? Kasi doon ini-introduce at sabi nga ay mai-encounter ng tauhan kung ano ang pinakang problema na kanyang kahaharapin. At yung problema ngayon ang kailangang lutasin ng pinakang tauhan. Now, ang kasunod kong tanong ay ito. Bakit naman under ng gitna yung tinatawag nating saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdunan? Anong meron doon sa gitna? Ang magpapaliwanag sa akin ito ay si Prudente Julie.
Nandito ba si Prudente? Sir, magandang hapon. Sa gitnang bahagi po ay nandoon yung tinatawag na saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan, sapagkat sir, doon sa gitnang bahagi, mas binibigyan ng emphasis yung kwento. Siyempre po, kung ano po yung suliranin na natalakay sa unang bahagi, kumbaga mas bibigyan ng diin sa gitnang bahagi. Kaya po, yung saglit na kasiglahan, pag sinabing saglit na kasiglahan, bahagyang paglayo, lalayo ng konti sa problema o sa suliranin, tunggalian, o yung tunggalian o labanan kung ano ba, kung sa pagitan ba ng tao o sa kanyang sarili at kasukdulan, yung pinakang rurok. Kumbaga, sa gitna talaga yung makikita kasi doon na binibigyan diin yung pangyayari. Kumbaga, siya yung pinakang sentro ng mga kaganapan. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Okay. Maaari mo bang ipaliwanag pa ng mabuti sa akin? Ano ba yung nangyayari dun sa tinatawag nating kasukdulan? Sir, kumbaga, pag sa kasukdulan, kumbaga, ito yung, di ba, pinakang highest point na po siya. Kumbaga, dito nangyayari yung mga kapanapan, sa pagkakaintindi ko, sir, yung kung kapanapanabik na tagpo, sir, kumbaga, binibigyan din po dito yung mga kapanapanabik na pangyayari. Kaya nga po siya yung pinakang rurok ay. Okay. Halimbawa po at... Sige. Continue. Ano, sir? Okay na? Sige. Tumpak naman yung sinabi mo. Ito'y bahagi ng isang dula na makikita ang kapanapanabik ng mga pangyayari na kung saan ay nagagawa ng isang tauhan ang pinaka hindi mo inaasahang pangyayari. Sabi nga ay na pwedeng gawin niyang aksyon para ang na-encounter niyang suliranin, sabi nga ay matugunan o masolusyonan. Dito nagaganap ang iba't ibang tunggalian. Mayroon tayong tinatawag na tunggalian, tao laban sa tao, kung saan karamihan sa inyo dun sa tanong na anong tunggalian ang naganap, hindi ninyo nababanggit doon yung tinatawag nating tao laban sa tao, taon laban sa sarili, tao laban sa kalikasan. Halos lahat sa inyo ay ipinaliwanag lang kung ano yung literal na nangyari doon sa pinakang akda. Doon sana ine-expect ko na maipaliwanag ninyo paanong tao laban sa tao ang naganap doon sa dula na inyong sinuri. Dahil kayo ang pumili ng dula na inyong napakinggan. Doon sa wakas, tandaan natin, di yan nakapaloob yung tinatawag nating kakalasan. Ano ba yung kakalasan? Kung sa maikling kwento, ito yung tinatawag nating polling action. Utay-utay na nasusolusyonan ang suliranin na naranasan ng isang tauhan. Kung may problema siyang na-encounter, ito na yung solusyon na hinihintay niya tungo sa kalutasan na magiging daan sa pagwawakas ng isang akda. Sana naintindihan ang pagpapaliwanag doon sa balangkas o banghay ng isang dula. Sa tanong na, saan tumutukoy ang salitang elemento sa dula? Ano ang kahulugan ng script at aktor bilang isang elemento nito? Uulitin ko, may tinatawag tayong elemento at isang halimbawa ng elemento ay ang script at aktor. Maari mo bang isa-isahin ang kahulugan ng mga ito? At ang sasagot ay si DK Araujo. DK. Nandito ba si DK? Wala. Okay, wala si DK. Ang tinatawag ko na ay si Michelle Ann. Wala din si Michelle. Pwede na.
Go, Michelle. Sir, ang script po ay tumutukoy, ito po ay yung pinakang kaluluwa po ng isang dula, kung saan po, dito po nagagaling yung mga ikinikilos po ng mga tauhan po o aktor. At yung aktor po naman ay yung nagsasabuhay o nagsasabuhay po o gumaganap po dun sa nakasulat po sa script. Kung isasalaysay mo naman o ilalahad sa akin, kasi under ng script at aktor yung elemento. Ano ba yung pag sinabi nating elemento? Tumutukoy sa ano? Ito po yung tumutukoy po, sir, dun sa para po ito po yung bumubuo kung bakit po na kung paano po magaganap yung dula po. Sila po yung bumubuo doon. Yan, tama. Bumubuo. Hindi mabubuo ang isang dula kung may mawawala na isang elemento nito. May script ka nga, wala namang aktor, wala namang gaganap. Mabubuo ba yung dula? Hindi. Walang magaganap na dula kapag yun. May aktor ka nga, may script ka, wala namang kayong tanghalan o pagtatanghalan ng dula, walang magaganap. Saan kayo magtatanghal? Kaya sa bakuran, tanghalan pa rin yan na masasabi natin na entablado. Mahalaga ang bawat elemento sapagkat ito'y tumutukoy sa mga bagay na dapat ay ma-provide, sabi nga ay magkaroon para maitanghal ito. Now, nandiyan yung tinatawag nating script at actor. Ang kasunod kong tanong, may tinatawag din naman tayong elemento na dialogo, tanghalan, taga-direhe, bilang elemento ng dula. Explain mo naman yun sa akin. Tapos magbigay ka ng halimbawa. Rodsel Sindak. Ikaw ang sasagot. Hindi makasagot si Rodsel. Rodsel, nakamute ka. Bati po sa akin pagkakaunawa, ang dialogo po, ito po yung mismong sinasalita o binibigkas ng isang karakter o aktor na siyang gumaganap sa isang dula. At ang taga-direhe naman po, ito po ang siyang nagsasaayos o didikta ng mga magaganap o gaganapin na kaganapan sa isang dula. At ang halimbawa naman po ng dialogo ay... Sige, ito, bilang halimbawa ng dialogo, Ridsel, may mga napapanood ka na, halimbawa, dulang pan-telebisyon, kami ay bigyan mo ng isang linya, na sikat na linya ng pelikula, na iaakto mo bilang halimbawa mo ng dialogo. May angkot na emosyon bilang iyong pagbibigay buhay sa hinango mong script o dialogo o sagutan sa pinakang pelikula man yan. Okay, go. Malaya kang pumili. Iakto mo sa amin. Tayo dyan. Panay po sir, yung pong sa pelikula po ni FPJ na kung saan ito po yung ano ang pumugat na sabi binanggit po niya ang katagang puno na ang salud judge. Naputol-putol. Sige, pakiulit. Maganda yung iyong pagkakasabi. Ulitin mo. Ito'y hango sa pelikula ni FPJ na puno na ang salop. Sige, ulitin mo yung pinakang dialogo na binitawhan doon ng pinakang pangunahing tauhan. Nalimutan ko sa pangalan ng kontrabida doon pero hindi ko nagwamanggitin. Sige, go. Sabi po ni PJ doon, puno na ang salop. Malapit na kitang kalusin. Yun lang po sir. Dahil puno na ang salop, malapit na kitang
Kalusin. Ano bang ibig sabihin ng kalusin? Para pong bati po sa pagkakaunawa ko ay kalusin, ibig sabihin ay hindi naman patayin sarili. Sir, hindi ko po alam. Malalim po masyado. Maaaring sabi nga ay malapit na kitang saktan. Yan. Dahil puno na yung salok. Okay, now, naipaliwanag mo naman kung ano yung dialogo, ano yung tanghalan, at ano yung taga-derehe. At nabigyan mo pa ako ng isang halimbawa ng dialogo sa isang, sabi nga natin ay dulang pantelebisyon. Si Sinda. Dako tayo sa kasunod kong tanong. Ano ang kahulugan ng manunood at tema? Doon naman tayo sa manunood at tema bilang elemento ng dula. Magbigay ka ng halimbawa ng isang dula at ipaliliwanag mo kung ano ang naging tema nito. Ha? Paliliwanag mo lang at magbibigay ka ng halimbawa. Ang sasagot sa atin naman nito ay si Conchada Erica. Nandito ba si Conchada? Okay, go. Ano ang kahulugan ng manunood at tema? Yung manunood po ay ito po yung mahalaga dahil kung wala po yung manunood ay wala pong dula dahil yung mga manunood po dapat po yung dula ay naipapakita sa mga manunood. Tapos dun po sa tema ay yung pinakang pinapaksa po nito. Halimbawa po ay doon po sa pinili kong sa pula sa puti. Yun po pumapatungkol doon sa magsasabong na hindi siya mapigilan ng kanyang asawa na tumigil sa pagsasabong dahil nga po parang na-addict na po siya doon. Pagsusugal, yun yung pinakang tema. Pagka-addict sa sugal ng pangunahing tauhan, ang naging tema ng dulang sa pula sa puti, yon ang iyong batay sa pagsusuri. Okay. Baliwanag na pag sinabi nating manunood, ito ay siyang tumatanghal o sumasaksi sa isinasagawang dula. Ang tema naman ay doon pumapaloob, dito umiikot ang pinakang paksa ng isang dula. Kung ano yung pinakang topic, katulad ng kanyang nabanggit. Ang kasunod kong katanungan ay ito, dalawa. Ano sa palagay mo ang pagkakaiba ng sangkap sa elemento? May tinatawag kasi tayong sangkap ng dula at elemento ng dula. Ano kaya yung pagkakaiba niya? Maaari kang magbigay sa akin ng halimbawa. At ang pangalawa kong tanong sa iyo ay sa iyong opinyon o palagay, bakit kaya mahalaga yung pinakang script ng dula? Ang sasagot nito ay si Kwento Giselle Ann. Nandito ba si Kwento Giselle Ann? Tatawag na ako ng iba. In 5. Ay, sir, nandito po. Narito po. Sige, go. Yeah. Alam ko, talaga niya. Kasi talaga niya, pagkakaiba ng sangkap ng dula. Alam ko ng dula. Ayun yung pagkakaiba po ng sangkap po ng dula, sa elemento ng dula, ay yung sangkap po. Ay kumbaga po, yun yung pinaka parang daloy. Or, yun po, yung pinaka daloy ng, huwag kang maingay, yung pinakadaloy ng sasagawang dula. Yung elemento naman po, kumbaga, yun naman po yung mga gamit. Yung mga sangkap na kung wala yung elemento yun ay hindi po mabubuo ang isang dula. So, yung dula. Ayan, mahalaga pong ang script sa dula sapagkat ito po yung kaluluwa ng isang dula. Kung wala pong script, wala pong dulang magaganap sapagkat doon po nakabase or kumbagay, doon nakabatay yung isasagawang dula. Naroon po yung bangha, yung kabuoan ng kwento. O, saglit. Yan po, sir.
po dito sa Follow-up question sa iyong naging kasagutan. Maaari ka bang magbigay ng tatlong halimbawa ng sangkap at tatlong halimbawa ng elemento? Maaari ka bang magbigay? Ang aking follow-up question sa iyo ay, kasi doon sa pagpapaliwanag mo kung ano ang kahulugan ng sangkap at elemento, maaari ka bang magbigay sa akin ng tatlong halimbawa ng sangkap at tatlong halimbawa ng elemento? Ano po, sir, nagpuputol-putol po na alam po dito ng malakas. Okay, ang aking sinasabi sa iyo ay magbigay ka ng tatlong sangkap ng dula at tatlong elemento. Kasi yun yung aking tanong kanina sa iyo. Magbibigay po ako ng tatlong sangkap ng dula at saka elemento po. Yes. Okay, yung tatlong sangkap po ng dula po ay inarilihan po yung tagpuan, kakalasan, kasukdulan. Tapos doon na po sa elemento ng dula po na rin po yung script, dialogo, at saka director po. Okay, thank you Giselle sa iyong kasagutan sa aking tanong. Narito naman ang mga sumusunod na tanong na sasagutin naman ni Dil Alpetsean. Nariyan ang tatlong katanungan. Maaari mong basahin at sagutin patay sa tanong na naka-flash sa iyong screen. Nandyan ba si Dil Alpetse? Yes. Okay, sige. Yung number 3, 4, and 5. Number 3, 4, 5. Ano ang ibang katawagan sa tauhan? Gaano kahalaga ang papel nila sa dula? Ang iba pong katawagan sa tauhan ay aktor o karakter. Mahalaga po ang papel nila sa dula dahil sila po yung nagbibigay buhay sa script at nagpapakita po sila ng iba't ibang damdamin na at sila rin po ang bumibigkas ng dialogue. Number 4, kung may script at walang director, maaari bang mabuo ang isang dula? Para sa akin po sir ay hindi. Dahil hindi po mabubuo ang isang dula kung mawawalan po siya ng isa pong elemento. Sapagkat ang director po ang nagbibigay po ng mga kautusan kung paano kung paano po i-action ng mga aktor ang isang dula po. Number 5. Ipalagay mo ano ang pinakamahalagang sangkap at elemento. Ang pinakamahalagang sangkap at elemento ay ang tauhan sa po karakter. Tauhan at karakter? Yes, uncle. Ang tauhan po o karakter. Bakit? Dahil sila nga po yung nagbibigay po ng buhay sa isang dula o sila po yung parang sila po yung nagbibigay kahulugan sa mga pangyayari sa isang dula. Okay. Yun naman ay sa iyong palagay. Tama din naman yung iyong paliwanag na ito yung mga nagbibigay buhay. Kaya sabi natin ay mas mahalaga silang bahagi o elemento ng tinatawag nating dula. Maraming salamat sa iyong kasagutan. And
del Alpeche. Pero tandaan, ang tauhan at karakter ay magkasing kahulugan. Nagkaroon lamang ng ibang terminolohiya. Okay, now, may tiglima dito na sangkap at elemento. Bilang aking tanong sa kasunod na sasagot na si De La Cruz John Michael, maaari mo bang isa-isahin ang 5 sangkap na nakapaloob sa mga nakatala sa talahanayan na makikita sa iyong screen? Si De La Cruz John Michael. Nandito ba si De La Cruz? Wala dito si De La Cruz. Nandito ba si Iranista Magno? Iranista. Wala din si Iranista. Ang aking kasunod na tinatawag ay si Pereira. Go, Pereira. So, ayun po yung magbibigay ko kami ng bakawan ng 5 sangkap. So, una po, meron po tayong takbuan, meron po tayong tauhan, meron po tayong tulap na suliranin, meron po tayong saglit na kasiglahan, at meron po tayong tunggalian. Yan ba? So, ayan, ako sana tayong sukdulan. So, yan ang kakalasan. Tapos ay, sige sir, sobra po na sa 5. O ay yung elemento naman. So, ayan, sa elemento, meron tayong script, meron tayong director, syempre, meron tayong tema, manonood, meron tayong director or taga-derehe, meron tayong umaganap o sila yung mga character or actor, meron tayong, syempre, meron tayong tanghala kung saan ginaganap yung tulaan ko. Okay, maraming salamat, Pereira, sa iyong kasagutan. At the end of this lesson, kayong mga mag-aaral ay inaasahang makapagsalisik ng isang tanyag na dula at inyong susuriin batay sa mga sumusunod. Tagpuan, tauhan, sulyap sa suliranin, saglit na kasiglahan, anong tunggalian na naganap, ano yung kasukdulan, kakalasan at kalutasan kung saan iisa-isahin ninyo o inyong babalangkasin batay sa sangkap o balangkas ng tinatawag nating dula. Yan yung pinakang learning outcome activity ninyo sa module na ito. Bagaman gusto pa nating ipagpatuloy ay lumalalim na ang gabi at 6:30 na. Hindi natin batid kung nasaan yung iba. Oho, may mga nasa gubatan ay baka mga tuklaw pa ng ahas, at ang rason ay dahil umating sa aking klase ay dun muna nating tatapusin ang unang aralin natin para sa linggong ito. Yung lesson 1 and 2 at least ay na-discuss natin. Sa next meeting, ang aking i-discuss, agap-agapan natin pag kaya kong makaagap. Kayo na may i-inform ko. Pero ang ating klase, katulad ng aking announcement doon sa inyong GC ay alas 5 hanggang alas 6. Bagamato, may tawad na tayong 30 minutes. At least ay natapos natin yung lesson 1 and 2 ng inyong module. Same link pa rin ang inyong gagamitin sa susunod na linggo. Kung ano yung link na ginamit natin ngayon, yun ay yung permanenteng link na inyong gagamitin para maka-join sa klaseng ito. Ano po? Announcement lang, si Ayapana, kung nandito man, ay 39 ang aking binigay na score. Nasaan po yung another 10 ay alam nyo na sa inyong attendance. Mamaya ako mag-attendance after kong i-announce ito para ma-encode ninyo doon sa inyong monitoring. Conchada ay 39, Cuento is 38, Del Alpeche is 40, Pereira 40, Haspio 40, Loquiao 38, Mamaliteo 36, Pajares 38, Michelle 40, Ritual 40, Ross 40, Rotaquio 37, Sindak 40, Soner 39, and Cuerdo Ryan 39. Saan po kukunin ulitin ko yung 10 puntos para maging 50 kung kayo ay 40 na
sa inyong Sir, ilan po ako? sa inyong Ilan po lang ako, attendance. sir? Si Prudente Julie ay 40. Sir, award po, yung Moises. Moises, Ako rin po, sir. sino pa? Si Moises Sir, paano pa yung mga Si Moises Jim Paulo is 38. Sino pa hindi ko natain na sabi? Ako Si po, sir. Moldong, Ako po. si Moldong ay 37. Sir, ako po, Ayapana po. Ayun, si Ayapana sabi ko 39. Sir, yung pong hindi natawag, kasunod na po. Ang hindi ko natawag, ang aking itatanong sa inyo ay di from lesson 3 to Salamat lesson po. 5. Okay. For our attendance, please open your camera for our documentation. Pakibuksan ng camera, tapos ay ngingiti ng labas ang pangmais sapagkat bibigyan ko ng additional points kapag ngumiti. Tapos yung medyo mukhang fresh, hindi stress. Tingnan ko. Hindi yung parang nasa soko at anino na ang nakikita. Yung nasa gubatan ay malamang ay anino na. Okay, bilang lang ako ng 3 para screenshot ko itong ating session. In 1, 2, 3, smile. Labas ang pangmais, ha? Yung ipin. Hindi mailabas. May nasa loob, ba? Okay, isasend ko lang ang picture sa inyong PC. Ibig sabihin ito yung mga present today. Okay, ikakopy ko pa yung inyong pangalan para sigurado. Sir, okay na po. Naki si Ayapana ay mga ngampanya pa. Joke lang. Okay. Dun sa poll ay di tingnan ko ito. Kaya ako ulit sa limang po. Baka may schedule pa nung Oo nga. Okay na ako ulit lang sa voice pa.